So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, yun na nga. Actually, 3 linggo na po ito usap-usapan sa aming vloggers community tungkol po dito sa update kay General Nicolas Torre. So, hindi lang po ako sigurado kung matutuwa ba dito yung mga tagahanga at sumusuporta po dito kay General Torre. So, alam naman po natin na matatapos yung leave ni General Torre ngayong October 31. Pero hanggang ngayon po hindi pa rin po malinaw kung siya pa po ba ma-appoint sa pwesto sa public service. Kasi kung meron man, dapat ngayon may hint na po tayo. Kasi ilang araw na lang, 1 linggo na lang po ata. Pero ang malinaw mga kababayan at ang sigurado, si General Torre po ay magre-retiro na next year. Okay. Ayun po ang malinaw. So ngayon, ito yung usap-usapan. Actually, hindi na po siya chismis. Kasi po, ngayon po, yung chismis po nung mga nakarang 3 linggo, ngayon po, mukhang nakakatotoo. Kasi may mga pictures na lumalabas. May mga event na po na nangyayari. Na itong si General Torre po ngayon ay nire-recruit ng Liberal Party. Okay. Nila De Lima, nila Kiko Pangilinan. Oo. So, kung sakali man, ito malaking posibilidad to, na kung sakali man na kung tatakbo man si General Torre bilang senador, may chance po na mukhang sa Liberal Party. So ngayon, marami kasing posibleng nangyari dyan eh. Ngayon, hindi natin alam kung paano napunta sa pangyayaring ito. Ayun ang hindi malinaw. So, bakit napunta at bakit po nahantong na nililigawan po ngayon si General Torre ng Liberal Party. So ano ba, may tampo ba si General Torre? O kaya pinabayaan na ba siya ng administrasyon na to? O kaya choice talaga ni General Torre na ganun yung may tumatawag. Choice ba talaga ni General Torre na mapunta sa Liberal Party? Okay pa rin sila ni PBBM pero mas gusto niya sa Liberal Party. Maraming senaryo eh. Pero ayun po ang hindi pa malinaw sa ngayon. Pero ang malinaw mga kababayan, si General Torre po, papunta pong Liberal Party. Okay. So ngayon, syempre, syempre may mga pictures po tayong papakita dito. Okay. So, saan ba yan? Ito pala yung una. Yan. So, ito isa una, nung August 27 pala nung una, ito matagal na to eh. Yan. So, yan, medyo dikit nga po ngayon si Leila De Lima at si Torre. And then, mga kababayan, may isa pong event na ito magkasama na naman po sila. General Torre, hindi lang po si Leila De Lima. Kasama na po si Kiko Pangilinan, si Leila De Lima, si Kiko Aquino D, yung katabi niya. Kiko Aquino D, yung apo ni Ninoy, yung apo ni Cory. Tama, di ba? Tapos, kanina, may event ulit kanina. Ano ba yung event kanina? So, ito galing tong GMA News. Pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan at Representative Leila De Lima, kung walang kurap, walang mahirap. Ito po ay slogan po ito ni Pinoy. Naalala nyo ba to? Kung walang kurap, walang mahirap. Slogan po ni Pinoy ito nung si Pinoy yung presidente na pinagpapatuloy po ngayon ng Liberal Party. Nandun din po si Torre. So ano ba, coincidence ba ito? Tandaan natin mga kababayan, tayo po, ilang taon na po tayo sa political vlogging. Minsan po nagagamay na rin po natin kung paano po kumilos ang mga politiko. Well, si General Torre, hindi pa naman siya politiko, pero dun po siya papunta. Mukhang dun po siya papunta. So, ngayon mga kababayan, ano bang gusto kong sabihin dito? Okay. Well, sa akin lang, wag po natin ina-underestimate yung charisma na mayroon po si General Torre. Tandaan po natin, ako hindi naman ako pabor sa personality politics. Pero ayun po talaga ang sistema na mayroon po ang Pilipinas, personality politics. Bumoboto po ang mga Pilipino base po sa charisma ng tao. Totoo po yan. Karamihan ng Pilipino ganyan po pa rin. Hindi po natin matatawaran na meron pa rin pong charisma si General Torre. Especially po sa mga dilawan. Especially sa mga dilawan. Alam po natin na galit talaga ang mga dilawan sa mga Duterte. So ginawa po ni General Torre, siya lang naman yun naman.
di ba? Si General Torre lang naman yung umaresto kay Digong. Wala lang yun eh, di ba? Parang wala ba? Tapos, si General Torre lang naman yung umaresto kay Kibuloy. Wala lang yun, di ba? Wala lang yun. O, di ba? Takot po si Basti Duterte kay General Torre. Di ba? So, ayan po yung mga bagay na medyo nagustuhan po ng mga dilawan kay General Torre. At hindi lang yan, mga kababayan, no? Ako po kasi, sumasama po ako sa mga rally. No? Sumasama po ako sa mga rally. Basta po, pro-government yan, sumasama po ako sa rally. Pero minsan po kasi, no, nahaluan po talaga ng mga makabayan black, mga dilawan, mga pink yung rally. So minsan din po napapasama rin po tayo sa rally ng mga pink, mga dilaw. Kapag tinatanong ko po sila kung sino yung gusto nilang presidente ng Pilipinas, General Torre. No, 2028. Marami na mga dilawan. Gusto po nila si General Torre. No? And by the way, no, kaya ayun ang sinasabi natin dito ngayon, ano ba, bad sign ba to na si General Torre mapupunta sa dilawan? Actually, sa akin hindi naman. Ano to kasi parte ito ng politika Pero hindi pa rin po malinaw, no? Pero at ayoko na rin panghimasukan yun kung bakit po nahantong tayo sa pangyayaring ganito. Kung ano yung ibig kong sabihin, ayoko nang pag-usapan natin na bakit pa napunta sa ganitong pangyayari na mukhang papunta pong Liberal Party si General Torre, samantalang appointee po siya ni PBBM bilang PNP chief. Ayoko na siya pag-usapan kasi ayun po ang magiging chismis na. Mag-speculate na po tayo dito. So lalabas naman po talaga yung katotohanan kung bakit nga nangyari yon. And by the way, tingnan nyo natututo na rin po sumagot si General Torre ng ng politika So tinanong po kasi si General Torre kung anong ginagawa niya diyan po sa gathering ng Liberal Party. So tingnan niyo ito yung sagot niya, no. Ito. Panoorin natin to, no. Okay. Unang-una, hindi ako pwede mag-miyembro sa isang partidong politikal, dahil ako isang active police. Okay? So, maliwanag tayo dyan. So, nandito sa imbitasyon ng mga kaibigan, hindi Ana Porbelo na natulungan ko dahil nung time ng bagyo sa Masbate ay kasama sa nasalata, parang ganyan na. So, may mga process pa naman tayo sa ating foundation na nakuha sa ibang mga fundraising. I went to help them doon sa Masbate. And she invited me. Sagutin lang natin yun. No? So sabi ni General Torre, wala daw po siyang, hindi siya pwede. Okay, sabi ni General Torre, hindi siya pwedeng sumama sa isang political party dahil siya daw po ay pulis pa. Aktibo pa siyang pulis. Oo, tama nga yun. Tama po yun. Oo. Paano next year? So, paano next year kung hindi ka na police? Kung retirado ka na? So, ano ba to? Posturing ba to? Positioning na po ba to na sa Liberal Party? So, actually, mga babayan, asset talaga itong si Torre. No, kung siya po ay mapupunta sa Dilawan o mapupunta po siya sa PBBM admin, no, sa 2028 election, asset po talagang si Torre. No, so, ngayon, actually, madali lang naman yan kasi tandaan natin, no, 2026 next year. Ang election 2028 pa. Madali lang pong ipaalala sa mga Pilipino kung anong ginawa po ni Torre. Hindi po ganong kadaling kalimutan yon. Inaresto mo si Digong, pinapunta mong ICC, hindi po ganong kadaling kalimutan ng tao yan. Makakalimutan ng mga Pilipino yan, pero pag pinaalala po yan sa kampanya, maalala at maalala ng mga Pilipino yan. So, malaking asset po talaga itong si Torre. So, ngayon, ang tanong ko po ngayon sa inyo mga ka-streetwise, so kayo po ba, no, kung sakali man tatakbo bilang senador, malamang senador presidente, mukhang parang hindi pa siguro, no? Okay sana ang presidente si Torre, may chance si Torre maging presidente kung hindi sana siya natanggal bilang PNP chief hanggang 2027 sana, no? Ganon sana. Sakto sana yun, 2027. So yun, may chance siya doon. Pero ngayon parang lumabo yung
pagkakataon na maging presidente si Torre. Pero senador, mukhang malakas pa si Torre. Mukhang malakas pa si Torre bilang senador. So ngayon, ang tanong ko nga po sa inyo mga ka-Streetwise dyan po sa Team Replay, kayo ba? So ang tanong ko nga dito mga ka-Streetwise, kayo po ba, iboboto nyo po ba si General Torre bilang senador? Well, kung iboboto nyo po si General Torre, kung sakali man tatakbo siya, pero mukhang doon po siya papunta, trust me, nakakausap po namin siya dati. Kung hindi siya yung mga staff niya dati, nung siya yung sa si IDG pa ata siya nun. Si IDG pa siya nun nung nakakausap namin siya. So, ingay ko na masyado. Hindi, pero by the way, no, kayo po ba, iboboto nyo po ba si General Torre bilang senador? Mukhang senador eh. Yan ang medyo malapit-lapit eh. So ngayon, kung siya po ba itatakbong senador, importante pa ba kung saang partido siya pupunta? Kung sa partido pa ba ni PBBM o sa partido ba ito ng Liberal Party? Oo. Huwag lang sa PDP laban ha. Diyos ko, ibang usapan na yun. So yun, no. Ayun na po ang gusto kong itanong po sa inyo. So kayo po, no. So pa-comment na po sa baba kung ano po yung sagot nyo po diyan po sa tanong po natin. At syempre, binabasa ko pong lahat yan. Okay? So syempre, yan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe. At hindi na makalabisan, syempre, pa-share na rin po ng video po na to, no. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So salamat.